Tanggalin na natin ang bembe. Sige. Yes. Yes. Out. Okay po, out. What? Peekaboo! Nakalaya din siya. Nasa munisipyo tayo, guys. May hinihintay lang kami. Medyo okay naman ng ating ate Zoe kaya pinapasok ko na sa school today. Si Kenneth medyo ubo-ubo na rin. Pina-check up ko na rin kahapon. Binigyan na din siya ng gamot. Pero hindi kagaya sa ate niya. Yung ate niya kasi, ay, gumalaw. Yung ate niya kasi medyo malala yung pneumonia niya. Pero si Kenneth, lang, konting gamutan lang. Tapos na tayo! Ay, ang lamig! Punta tayo sa bilihan ng cake kasi bukas, birthday na ng ating Kenneth. Magtuno siya bukas. At ayaw niya nang umupo dito sa kanyang stroller. Asa na ang Kenneth? Ba't ayaw mong umupo, ha? Kenneth? Uy! Oh. Maka-daddy, eh. Malapit na. Uy, may daddy to. Sinolo mo naman ang daddy. Happy birthday, Kenneth. Birthday niya bukas. Birthday na niyang baby. Wala pa ito, maano na siya. Nandito tayo sa kabilang city. Wow, ganda naman ng church. Guys, pakita ko sa inyo. Wow, diba? Oh, grabe ang taas. Taas. Ang ganda ng mga binta ng ganyan dito talaga. Lakas maka-Europe. Tsaka yung mga bricks na wall na ganyan, no? Mag-lunch muna tayo dyan, Dad. Ano? Mag-lunch muna kami kasi pa-lunch na. Tapos bili lang tayo ng cake. At bili tayo ng mga loot bags para kay Kenneth na ibibigay sa daycare bukas. Kasi nga, birthday ng ating Bembem. Moy! Dito tayo sa Hema. Bilihan talaga to ng ng cakes. Wala silang cake. Meron pero yung mga lang, yung slakrom, Dad? Whipped cream. Lang, may whipped cream lang. Kasi yung hindi kasi may parang mani yun eh. Mm. Yung mani kasi ng peanuts, pero some klase ng mani. Punta na lang tayo sa supermarket. Merong mga cake dun sa supermarket. Hi, Ken. Nagbe-birthday na yan. Eh. Laka. Sino yan? Yung buwi. Louie. Asa yung nasa likod? Ano yung nasa likod? Nakabili na kami ng mga gamit niya sa birthday niya. Gagamitin. Pamimigay. Mga loot bags. Patingin mo daw sa kanila. Ano daw yan? Ken, ano daw yan? Sino yan? Sino yan po? Sino yan? Buwi. Bluey. Pinapanood nila ngayon si Bluey. Ano yan? Na paano yung bibig mo na yan? Paidlipin muna natin siya para hindi siya masyadong pagod at makaano siya. Makakalma ng very light. Wow! It's dark in here. Yeah? Buhat ka ni Daddy. Boy, takla. Ay, sino nagpapo? Tumae muna bago nagsiyak. Iyak. Papu. Hindi, papo si Kenneth. Okay. O, bye-bye ka muna sa ating mga subscribers. Bye, guys. Uy. Bye, guys. Bye, guys. Bye muna siya. Mag-idlip siya, no? Bye, guys. Ubo! Ano yan? Saan mo naman nakuha yan? Tulog na ang ating bebe. Wala talaga akong problema dito kay Kenneth sa pagtulog niya. Pag nandito kami sa Netherlands,
Sa Pinas talaga yung tulog niya. Hirap ako. Hala, nalit naman itong alarm natin. Na-inhaler ko na si Kenneth. Sana medyo mahaba-haba ang tulog niya para ma-rest siya ng todo. Si Maricel. Nag-message ang Waray in Holland. Bumili na rin ako ng, ito pala yung mga napamili natin kanina. Gagawin ko na yung ano niya, mga loot bags niya para bukas pamigay ko na lang. Sa ano kasi yan, sa daycare. Tingnan niyo. Ang cute talaga. I cannot resist myself, guys, kasi malapit na ang Easter. Ang binibili ko lang talaga doon ay yung ni Kenneth, yung para sa loot bag niya. Look. Hindi ko na pa kaya sa para madali niya mabuksan. Sige. Daddy, look. I cannot resist talaga na hindi ko to bilhin. Para kay Zoe naman ito, no? Hindi naman para sa akin. Oh. Ang cute, guys. Super cute niya, oh. Nag-enjoy ako. Zoe Laki. Tapos meron pa ako biniling ganito. Mura lang naman sila. Tigwa 1 euro something. Ayan, ang cute. Ang cute lang talaga. Gusto kong bilan si Zoe. Wala akong ganito nung bata ko eh. Healing my inner child. Charis lang. Anyway, ito na nga yung mga pinamili natin doon. Baka magtaka kayo, meron akong ano dito. Nasugat kasi ako, napaka-accident prone natin. Yan, okay na siya. Hindi na siya dumudugo. Okay. Bumili ako ng 24. Tinanong ko yung dad, offang, hindi nila alam ilan. Hindi, alam nila, hindi pa sila nagre-reply sa akin. Ito, paper bags. Super mura ng mga to dito. Ayan, ganyan. Wala namang theme ang birthday ni Kenneth. Kami-kami lang muna. Dito sa bahay, tsaka ko na siya paghanda kasi naganda naman siya last year. Ganun daw no? May sakit kasi sila, kaya ayoko muna sila yung sobrang saya. Pag sobrang saya kasi si Zoe talaga ay ina-asthma, inuubo, nagkakasakit talaga siya, yung sobrang saya niya. Yung surprise, yung ganyan. Tapos, si Kenneth, hindi ko naman sure kung maano siya, yung excitement, yung pag na-excite sila, nag-asthma sila. So, eto lang yung nabili ko para kay sa loot bag ni Kenneth. And then, lalagyan natin siya ng ayan, mga laro-laruan, yung the usual. Tapos, ito yung turotot. Lobo sana yung lalagay ko, kaya lang, inisip ko delikado ng lobo, lalo na kung nasa daycare sila. Tapos, sila mismo, yung mga bata doon, i-open nila yung, nababa ko pa yung konti. I-open nila tong mga to, tapos, aanuhin nila yung lobo. Yun lang. Akin na lang to kasi sinubo ko na. Tapos, ito yung pang bubbles. Ano ba yan? Anong oras na ba? Mag 2:30. Sunduin ko si ate kasi nga hindi sila magde-daycare. Ayan. Tapos, dahil malapit na ang Easter, marami na mga Easter egg, Easter candies dito na binibenta nila. Maglagay ako ng mga Easter candies at saka yung mga balls na ganito. Yun lang. Ang nakalagay dito sa loot bag. Masaya naman na yung mga bata, no? Kahit ganyan lang. Birthday ni Kenneth. Isang ganon, lobo-lobo. Tapos isang ganito. And then, isang ganito na chocolate. Tapos, isang ganito. Okay na yun. Importante meron tayong mga pinamigay sa mga bata. Yan. Okay na yan. Yes. What, meron pa ba? Yun lang. Ayun lang. 4 lang. So, ayun na ang sa birthday ni Kenneth. Hanap ako ng sticker siguro. Anuhan ko to ng sticker. Do you like it? Gusto mo po yan? Hindi po. Opo. Opo. Sinisipon pa ang ating bembem. How's your school? Okay. Good. Are you okay, darling? Yes.
Okay, bye. I'm going to my car. Okay. Natapos ko na rin ang mga pamimigay ni Kenneth. Tulog pa rin siya. Meron po pala akong isa-shout out. Hindi ko alam saan ko nalagay. Shout out po kay Ma'am Leila Paliyok. Leila or Laila Paliyok. Ayan, hello po, Ma'am Leila. Kaibigan ito ng ating friendship na si Ma'am April. Hello po sa inyo dyan. Nakakataba naman po ng puso. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo sa aming maliit na channel. Shoutout din po kay Ma'am Josie at saka sa kanyang granddaughters na si Penelope, 3 years old, at saka po si Ella na 10 months old. Wow! Baby pa! The first thing Penny asked in the morning is to turn on Donina's World from New Jersey, USA. Ay, hello po sa inyo lahat dyan. Zoe, come say hi to Penelope. Hello, Penny. How are you? How are you? Mm. I love you, Penny. Bye. Bye. Ako din, kiss din si Mami. Okay. Meron din po palang nag-request sa atin si Ma'am Ameline. Ayan. Mami Precious, pwede mo bang i-vlog ang teacher journey mo, please? Ay, hindi ko pa ito nagagawa. First time na may request sa inyo na ganito yung aking teacher journey. So, story time. Ganito kasi yan nagumpisa. Nag-graduate ako noong 2011. Tama ba? Oo, 2011. Pero hindi talaga teaching yung... Pero backstory, tas story yun. Nalito na tayo. Pero before pa ako mag-teacher kasi, nag-practical nursing. Ayan, 1 year yan na practical nursing. And then, hindi pa talaga ako diretso nag-teaching, nag-accountancy muna ako. Ayoko talagang mag-teacher. Hindi talaga hindi talaga siya yung first choice ko na course. Yung una ko talagang kinuha, sabi ko nga sa inyo kanina, practical nursing. Tapos nung nakita ko na magaling ako doon, magaling ako sa biology, yung ganyan. Ay, hindi mo magaling. I mean, yung para sa akin, mas doon ako nag-e-enjoy. Ganun na lang. Kasi pag sinabing magaling, ano naman yun, napakayabang naman. Doon ako nag-excel at doon ang gusto kong path. Nag-enjoy ako doon sa subject na yon. So, gusto ko sanang mag-nursing. Ka-graduate ko ng practical nursing. Scholar din ako noon. Kahit di nyo tinatanong. Scholar din ako doon nung practical nursing ako. Kasi nung panahon na yon, ang tatang ay naka-abroad. Nasa Saudi siya. So, nakakuha ako ng scholarship sa OWA. Pero 1 year lang. So, yun yung kinuha ko, yung 1 year practical nursing. Ever since high school pa ako, gusto ko talagang maging nurse. And then, 2006 yun. Nag-graduate ako ng high school 2006. Tama, 2006 to 2007, nag 1 year practical nursing ako. Tapos, sa kabutihang palad, nakahanap ako ulit ng scholarship ko. Kasi, feeling ko hindi enough. Enough naman na, kasi parang yung practical nursing ko, pwede akong mag-apply as caregiver, yung ganyan. As assistant nurse, yung ganon. Pero, sa sarili ko, feeling ko, nakulangan ako, parang 1 taon lang na college, nakulangan talaga ako. Gusto ko pa na ma-broaden yung, knowledge ko. And then, naganap ako ng scholarship. Luckily, nakahanap ako ng scholarship. Yung SM scholarship, sandali, itong ni Kenneth. Ayan. Bumili kasi ako ng kandila kanina. Ayan, para sa cake niya bukas. Bukas na lang tayo bili ng cake niya. So, ayun, nakakuha ko ng scholarship. Yung scholar na pinimimigay ni Henry C., yung may-ari ng mga SM malls. Nung na-offeran ako ng scholarship, nakapasa ako, nakuha ko. And then, nung pinapapili na kami ng course, kasi mag-e-enroll na, di ba? May scholarship na and everything. Nakapili na rin ako ng school that time. Actually, kwento ko siya sa inyo. Kasi ang nangyari noon, akala ni Mama B,
naghahanap na ako ng trabaho. Kasi nga, natapos na ako, yung ganyan, maghanap akong trabaho. Hindi niya alam, nag-a-apply ako ng scholarship. Hindi ko sinabi sa kanya. Yung nag-exam ako, nag-screening, lahat-lahat, hindi ko sinabi sa kanya. Tapos one day, halos kaka-open lang ng SM Clark ata noon, 2007, kung hindi ako nagkakamali. Dinala ko siya doon, sabi ko, ma, merong bagong mall sa may Clark, yung SM Clark nga. Kaya memorable sa akin yung SM Clark na yan. Sabi kong ganun, tara, puntahan natin yung ganun. Kasi ano pa naman noon yung parang bago-bago pa, yung fresh pa, yung ganun. Sige, sabi niya ganun. Without her knowing, at hindi ko talaga sinabi sa kanya, na kailangan niya kasing pumirma ng kontrata. Doon sa scholarship ko nga. Tapos, dinala ko siya doon. Kailang dinala ko siya sa likod. Yung entrance ng mga empleyado, doon kasi kami yun yung doon ang entrance, yung office ng, yung SM department store. Tapos dinala ko siya doon. Tapos nagtataka siya, bakit nandoon kami? Bakit uupo yung ganyan? Bakit, ang daming tao yung ganyan? Tapos sinabi ko na sa kanya, nung nakaupo na siya doon, na kasi pumasa ako sa scholarship. Sabi kong ganun. Kailangan ko yung yung pirma mo. Tapos yun, na-shock siya kasi bigla may scholarship yung gano'n, hindi man niya alam, wala man siyang kaalam-alam. Sinurprise ko talaga siya. Talaga na-surprise naman talaga siya. Kasi hindi niya talaga expect na makakuha pa ako ng scholarship at mag-aaral ako ulit ng bachelor's degree. Imagine, wala akong binayaran buong course ko. 4 years yon. Wala akong binayaran. Binabayad ko lang every sem 10 piso para lang lumabas yung resibo dun sa cashier sa may school, sa may accountant, na para, alam mo yon, yung katunayan na nabayad na yung tuition fee mo, the whole sem, pero kailangan nila ng amount para lumabas yon, yung resibo nga. And then, ayun, syempre, tuwang-tuwa si Mama B, yung ganon. Tapos, pipili na kami ng course, lalagay namin doon. Pipirmahan, anong course ang kukunin. Tapos, syempre ako, alam ko na ang gusto ko talagang mag-nurse. Tapos, nung tinignan ko, sayang, wala talagang nursing. Hindi talaga nag-offer ang SM scholarship ng that time. Hindi ko lang alam ngayon kung nag-offer na sila. Malaking pasalamat ko dyan kay Henry C. Ayan, sa lahat ng mga ka-scholar ko. Hello po sa inyong lahat. And then, ayun nga, walang nursing doon sa list. Merong accountancy, lahat ng courses, halos meron, except yung nursing. Yun pa man din ang gusto ko. Pero wala. And then, tinry ko na, sabi ko, sige, mag-accountant na lang ako. So, nilagay ko doon accountancy. Hindi pa talaga ako nag-teacher. Kasi, hindi ako talaga nag-isip ng second, choice. Wala talaga ako second choice. Sa utak ko talaga, magna-nursing talaga ako. Yun talaga ang gusto ko. Tapos, nung nakita ko may, accountancy. So, yun na lang. Half-heartedly na pinili ko ang accountancy. And then, nandun ako, naka-enroll na ako, etc. Pumasok na ako, 1 week na akong pumasok. Tapos, naisip ko sa sarili ko, hindi ako masaya, hindi ako yung na-excite. Kasi kung nursing yun, excited ako, yung ganyan, yung ang dami kong gustong matutunan and everything. Pero, wala. Tsaka, feeling ko may hirapan ako kasi yung mga klase ko, sinasabi nila yung daming math daw, ang daming ganito, etc. Hindi naman ako magaling sa math. Yung ganon. Alam mo yun, kasi nandun ako sa moment na pipirma na kailangan na mamili ng course. Kaya, kung ano lang yung una ko nakita, yun na lang yung nilagay ko. Yung ganon. Kasi nga, sabi ko nga kanina, wala akong second choice. And dumating sa point na, sinabihan ko yung advisor ko, si Ruth, at saka yung coordinator ng SM Scholarship, na feeling ko hindi ako papasa kasi kailangan mo mag-maintain ng grade. Bukod sa scholarship na binibigay nila, yung buong 4-year course mo, mabayaran lahat ng SM. Bukod doon, meron ka pang allowance na natatanggap every month. And then, ang kailangan mo lang mag-maintain ng grade. Yung maintain na grade, 85 pataas dapat. So, dapat lahat ng subjects mo, wala kang grade na bababa sa 85.
buong buong 4 years mo na pag-aaral mo. So, naisip ko sa sarili ko, naku, hindi ko man masyadong gusto itong course na to. So, baka masayang lang kasi hindi ko ma-maintain yung grade, yung ganyan. So, naisip ko na lumipat. Tapos na merong doon, parang counselor, career guidance, ganyan. Yung sinabi ko yung dilemma ko, yung ganito, ganyan. And then, sabi niya, kung gusto mo pala yung path na nursing, meron naman pag mag-eduk ka, meron namang major na science, biology, physics, chemistry, yung ganyan. Kasi mga ganyan talaga ang gusto ko. Tapos, naisip ko, okay, sige, na lang ako, mag-teacher na lang ako. Kaya doon ako napasok sa teaching. Hanggang sa, nung una, syempre, hindi ko siya masyadong feel kasi nga, ang dami pang mga electives ang daming minor subjects. Tapos nung nag-second year or third year na, nagustuhan ko na siya kasi nga, yung gusto kong matutunan, although, gusto ko talaga sa path ng nursing, pero still, nandun yung science. Kaya yung minajor ko, biological sciences. And then, fast forward, nag-graduate ako ng 2011. Before ako mag-graduate, nare-remember ko pa, April kami mag-graduate. March pa lang, nag-apply na kami ng mga kaklase ko. Halos lahat kami, before kami nag-graduate, nag-apply na kami sa mga private schools. Kasi nga, ka-graduate mo, hindi ka kaagad-agad pwedeng mag-apply sa public school. Sa private mo na talaga. Kasi, para maka-apply ka sa public school, kailangan mo muna ng, licensure examination. Kailangan napasa mo muna yon, may lisensya ka muna. So, naisip ko, pasok na ako agad sa private school para unang-una, ka-graduate ko, may trabaho na ako. Tapos pangalawa, may pambayad ako ng pang licensure examination for teachers. And then ayun, napasok ako sa isang private school sa may Friendship. Malapit lang din naman yan sa amin, sa San Fernando. Noblesse International School. Ayan, dyan ako nagtrabaho. For 1 year. Yung mga estudyante namin dyan, mga Korean, mga Indian, mga Japanese, ganyan, international school talaga anong tawag dito, ang setup. Nagstay ako dyan for a year. Kasi habang nandoon ako sa international school, nagre-review ako ng para sa LET exam. Kasi ang target ko talaga, public school talaga. Kasi, hindi ko alam, parang ganun yung trend dati, nung panahon namin, gano'n yung trend, mag-private school ka ng 1 taon or 2 taon, yung ganyan. Tapos, lipat ka sa public school. Kasi nga may, ka na, lisensya ka na. Yung notion noong panahon namin, mataas ang sahod sa public school, yung gano'n. Para ka nakasandal sa pader kapag nakapasok ka na sa public school, yung ganyan. Ganyan yung nasa mind ko noon, at saka yung mga chismis na naririnig ko. So, ako naman, naniwala naman ako. So, 2012, ayan, pumasa na ako sa LET exam. Nagpaalam na ako sa private school. 1 year lang talaga ako doon as in. And then, during that time, kagraduate namin kasi si Daddy umalis na, nasa Netherlands na siya noon. So, that time, LDR na talaga kami nung nasa, private school. Kagraduate namin, halos umalis na siya. Papunta dito nga sa Netherlands. And then, pumasok ako sa public school. Ang una kong school ay sobra kahirap pagpasok sa public school. Guys, as in, hindi mo na pala ako, ang gulo ng story natin, hindi mo na pala ako, yung regular na public school teacher kaagad, muna ako, yung tinatawag nilang LSB, Local School Board. Hindi talaga ako kaagad yung public school teacher na nahire ng division, yung ganyan. Muna kami, local school board, ibig sabihin, yung nagpapasahod sa amin, yung mismong City of San Fernando, parang ganyan. Hindi pa kami pasok sa DepEd San Fernando mismo. So, ganyan, parang 1 year din yun. Tapos, ang layo kasi ng biyahe ko sa Nuestra Señora del Pilar. Ayan. Tama ba? NS Nuestra Señora del Pilar, NSDP, del Pilar Integrated School. Ayun, tama. NSDPIS. Diyan ang una kong, turo sa public school. Una kong nagturo ako. Kasi science major ako, di ba? Unang nagturo ako ng MAPE. Yung PE, Diyos ko Lord, ang hirap. Grabe, saludo ako sa lahat ng mga
PE teachers, Muppet teachers, oh my gosh, talaga, walang kaartehan. Sobra talaga. Ang hirap talaga niyang ituro. Kasi wala akong kaalam-alam. Kahit ano, wala akong alam. Tapos may moment pa doon na napagalitan ako ng aking principal. Hello sa iyo, Ma'am Lorna Aquino. Hello po sa inyo. Ninang ko na siyang, ninang na namin siya sa kasal ngayon. Shoutout po sa inyo, Ma'am Lorna. Meron pang moment doon na naka-earphones ako sa classroom habang pinapa-activity ko yung mga bata sa science class ko. Naka-earphones ako kasi pinapakinggan ko yung music, yung tribal music nung ituturo ko the next day. May music yung MAPE, di ba? Music, arts, ano pa yung S? Music, arts, PE, and health. So, yung music doon, yung music part, may ituturo akong parang traditional music. Tapos, nasa isang section ako, nagtuturo ako ng science, binigyan ko silang activity, naka-earphones ako, pinapakinggan ko yung habang binabantayan ko yung mga bata, pinapakinggan ko yung traditional na music kasi nga hindi ko talaga alam paano ko siya ituturo. Tapos, ayun, parang merong isang estudyante or isang teacher na nakikita sa akin na habang nagtuturo daw ako, naka-earphones ako. So, ayun nga, napagalitan ako, during that time, syempre, first year ko, takot na takot ako, syempre. Tapos, hindi ko na nasabi na, ma'am, pinapakinggan ko po kasi yung yung next na ituturo ko sa MAPE. Hindi ko na yun nasabi. Kasi nga, sa sobrang kaba ko, sa sobrang takot ko nga. Tapos, hindi ko na nasabi na hindi ko po kasi alam ituro yung MAPE. Yung music na yun. Kaya, habang nandun ako sa isang subject ko, pinapakinggan ko siya. Yung ganun ba? Tapos, hindi ko na napagtanggol yung sarili ko. So, naghingi na lang ako ng sorry na hindi na mauulit, yung ganon. Pero, yung buong taon na yun, grabe talaga guys, sobrang hirap talaga ako ituro yung MAPE talaga, as in. Pero meron naman akong subject na science that time. Tapos, parang isa or dalawa yata yung MAPE ko, yung ganon. Tapos ang isang taon na survive ko naman yung MAPE, no? Sobrang hirap na hirap ako. At saka ang daming estudyante sa isang classroom. As in, 40 plus to 50, parang ganyan. Or 50 plus, ganyan sa isang classroom. Galing akong private school. Hindi ko talaga expect na ganun kadami sa isang classroom. Na-shock ako, pero syempre, nag-adapt naman ako kung ano yung nandoon. Talagang go pa rin tayo, no? Kasi nung nasa private school, 6 hanggang 8 lang yung estudyante ko sa isang classroom. Ganun lang siya. Tapos yung travel ko pa, medyo malayo siya. 1 oras hanggang 2 oras, depende sa traffic. So, ganun. Tapos, nasabi ko doon sa principal ko na, ma'am, yung gusto ko po sana palipat. Yun nga, sa Baliti na lang kung saan ako nakatira. Tapos yun, sa awa ng Panginoon, ako ulit, gumawa ako ng letter of intent, parang ganyan. Tapos nalipat ako sa Baliti. So, doon ako nagturo from then on. From that year hanggang sa before ako pumunta dito sa Netherlands, which is 2018. So, ganun na nangyari. Nung kadating ko naman sa baryo namin, sa Baliti, tinuro ko din naman ang subject ko. Pero meron na naman akong isang additional subject na kasi kulang ang mga teachers that time. Yung tinuro kong additional, values education. Ayan, meron akong ganyan. So, syempre, meron akong experience 1 year sa public. Nung kadating ko sa Baliti, konti na lang yung adjustments ko. Sa mga estudyante, sa environment, and everything. Yun nga lang, may another subject na naman akong ituturo. Which is bago na naman sa akin, yung values. Yun nga, although mas easier ituro ang values kesa sa MAPE. Sobrang hirap ng MAPE, guys. As in, yung PE, di ko kinaya. Oh my God. Pero yung kinaya ko naman, yung na-survive ko naman yun. 1 taon yun na nagturo ako ng values. Na-survive ko naman. And then, first time ko din na nagkaroon ng parang advisory yung that year. Tapos, masaya din ako kasi yung mga kaibigan ko, yun yung mga na-meet ninyo doon sa video ko nung nasa Pinas pa kami, sina Ma'am Riza, sina Ma'am Jaira. So, super gaan nila katrabaho. At the same time, nag-enjoy din ako na nagtuturo. Naputol yung teaching journey ko noong sabi ni Daddy Teban, kukunin na niya ako at dito na nga kami titira sa Netherlands. That was, kinasal kasi kami ni Daddy 2016. 2017 December, ayan, umalis na ako sa teaching. So, doon na nag-end ang aking
teaching career. Ayan. So, tapos ng story time natin, guys. Ang haba na ng vlog natin na ito. Maraming salamat po sa panunood. I-end ko na dito ang vlog natin, guys. Kasi baka hindi nyo na ako panoorin sa susunod kasi napakahaba nating mag-vlog. Anyway, sana po ay na-enjoy ninyo ang vlog na ito. And again, maraming salamat po sa panunood ng aming mga vlogs at patuloy na pagsuporta sa aming channel. And kung may mga request pa po kayo and questions, agam-agam, ganyan, violent reactions, ayan, i-comment nyo lang po down below ang mga request ninyo or mga katanungan, yung mga ganyan. Kung ano man ang gusto nyo itanong dyan. Basta wag lang po math, ha? Hindi ko po kakayanin yan. Anyway, thank you so much again and see you all next time, guys. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe. At meron po kaming Facebook page. Huwag niyo pong kakalimutan ng aming Facebook page, Zunina's World Vlog. So, minsan nagpo-post po ako dyan, minsan lang naman. So, please follow us na po dyan sa Facebook. And meron din pong mga nagtatanong sa inyo about sa contact namin, kung paano kami i-contact. Pwede po dyan sa Messenger, i-DM nyo lang po kami sa Messenger dun sa Zunina's World Vlog. Or pwede nyo po kaming i-email sa zoninasworld@gmail.com. Dire-diretso po yan. Ayan, thank you po. See you all next time. Bye-bye!